ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga puso na pinagtatagpo ng tadhana, ngunit tadhana rin ang naghihiwalay. Ang masakit pa nito ay bibihira na lamang magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Ikaw, kabarangay, naniniwala ka ba sa second chance? Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako nga pala si Vito, 37 years old at taga Parañaque City. Noong 2025 ko lamang nadiskubre ang programa ninyo sa radyo at masasabi kong nagustuhan ko talaga ang istorya ng pag-ibig na napakinggan ko rito. Ako man ay may sariling kwento ng pagmamahal na gusto kong ibahagi sa mga taga-pakinig natin. At kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na mahihayin akong klase ng tao. Nag-aral ako noon sa isang pampublikong elementarya sa lugar namin at hindi kami mayaman. Madalas ay sapat lamang ang pera namin pambili ng pagkain at pambayad sa mga bayarin. Salat po kami sa mga material na bagay, kaya nga kagustuhan ko nung makapagtapos ng pag-aaral upang makapaghanap ng maayos na trabaho para sa pamilya ko. Buhay at eskwelahan lamang ang alam kong puntahan. Walang barkada sapagkat nakatuon ang atensyon ko sa aking mga aralin. Mababa rin ang kumpiyansa ko sa aking sarili, mailap sa klase at yung tipo ng estudyante na matatagpuan sa sulok ng silid-aralan. Hindi makulay ang kabataan ko, pero nang makilala ko si Audrey, masasabi ko na biglang nagbago ang lahat. Vito, andito ka lang pala sa may likod. Kanina pa kita hinahanap sa room natin, bigla ka namang nawala. Ha? Bakit mo naman ako hinahanap? Eh, akala ko umuwi ka na. Yayayain pa naman sana kitang kumain ng tanghalian. Naku. Ikaw na lang kasi wala akong baon na pagkain. Ha? Hindi ka ba uuwi para sa inyo kumain? Wala rin naman kasi kaming pagkain sa bahay kaya palilipasin ko na lang yung oras. Tsaka busog pa naman ako eh. Marami akong kinain ng almusal. Ano yun? Ay, wala. Guni-guni mo lang yun. Tiyan mo ba yun? Ay, hindi ah. Huwag ka nang mahiya. Tsaka huwag mo ring tiisin yung gutom mo. Sobra tong baon kong pagkain, no? Maghati na lang tayo para pareho tayong makakain. Sige na. Naku Audrey, wag na. Nakakahiya kasi. Bakit naman hindi ka naman humingi? Ako tong nag-alok. Sabi ng mama ko, masama raw pag tinatanggihan natin yung alok sa atin ng ibang tao, lalo kapag maluwag sa loob nila yung ibinibigay nila. Ha? Ganun ba yun? Siguro. Basta sabi ng mama ko palagi naman siyang tama. O sige na, kunin mo na tong pansit na dala ko. Ito. Salamat Audrey. Walang anuman. Kung gutom ka pa, kunin mo na rin tong akin. Naku, hindi na. Sabay na lang natin kainin. O sige. Halika, dito ka. Tabi ka sa akin. Dito ka umupo. Maganda rito kasi malilim tsaka mahangin. Oo nga Tambayan mo ba to palagi? Oo, tahimik kasi rito. Saka walang nakakakita sa akin dito lalo na kapag oras ng kainan. Simula ngayon, dito na rin ako tatambay kasama mo.
Tsaka dito na rin tayo kakain. Ako na bahala sa kakainin natin. Sasabihin ko kay mama na magdagdag ng baon para mahatian kita. Ha? Bakit? Ayaw mo ba akong kasama dito? Hindi naman sa ganun. Hindi lang kasi ako makapaniwala na gusto mo akong makasama. Saka nakakahiya naman na ipagdadala mo pa ako ng baon. Ayos lang yun, no? Kasi sabi ko lang na masama tumanggi sa tao pag may bagay silang inaalok sa'yo, di ba? Oo nga, pero... sige na nga. Masarap naman tong pansit na dala mo eh. Mama mo ba yung nagluto nito? Oo. Kaya marami ako nakakain kapag si mama ang nagluluto. Bakit? Minsan ba hindi siya nagluluto? Oo. Kasi palagi siyang umaalis para pumasok sa trabaho kaya yung tita ko na lang na hindi masyadong magaling magluto yung naiiwan sa bahay. Pareho sila ni Papa, mahilig magtrabaho. Ganon din mga magulang mo? Oo, ganun din sila eh. Vito, simula ngayon, magkaibigan na tayo ha? Ha? Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Ay, gusto. Hindi lang kasi ako sanay dahil wala naman talaga akong kaibigan sa mga kaklase natin. Talaga? Mahihain ka siguro. Medyo. Pero simula ngayon, meron ka ng kaibigan. Magkaibigan na tayo ha? Ano, payag ka? Pumayag ka na. Sige na nga. Parang wala na rin naman ako magagawa eh. Yay! O sige na, kumain na muna tayo habang hindi pa nagbebel. Sige. Magkwento ka pa tungkol sa sarili mo, Vito. Makikinig ako. Papa Dudut, magkaklase kami ni Audrey sa grade 6. At nung una ay kinagulat ko talaga ang paglapit niya sa akin at pag-aalok ng pagkain. Ayaw ko sana yung tanggapin pero gutom na rin kasi ako ng mga panahong yon. Mahirap mag-aral habang kumakalamang sikmura kaya malaki ang pasasalamat ko kay Audrey at sa dala niyang baon. Simula ng araw na yon ay palagi na akong pinagdadala ng ekstrang pagkain ni Audrey. Hiyang-hiya na ako noon sa nanay niya na nagluluto ng masasarap na putahe na ibinibigay sa akin. Pero sabi lang ni Audrey, alam daw ng nanay niya na binibigyan niya ako. At mas ginaganahan daw siyang magluto ng baon ng kanyang anak. Mabait si Audrey, palatawa, kwela rin at magaan kasama. Naging magkaibigan kami at hindi nagtagal ay nahulog sa isa't isa, Papa Dudut. Niligawan ko siya noong nasa high school kami at sinagot naman ako ni Audrey. Naging masaya ang aming relasyon. Bagaman hindi yon perpekto, mahal na mahal ko si Audrey. Marami kaming pangarap para sa buhay na tatahakin namin sa hinaharap. Bagay na madalas naming pinag-uusapan. Kumusta yung sauce ni Manong? The best fishball at kikiam, di ba? Oo, ang sarap. Grabe, nakaraming tusok tuloy ako dahil sa sauce ni Manong. Sabi sa'yo eh. Masarap tsaka malinis yung mga paninda ni Manong Ruben. Kaya nga, paborito kong bumili sa kanya eh. Salamat Audrey ah. Salamat saan eh, ikaw nga ito ng libre ng tusok-tusok, di ba? Salamat kasi pumayag kang i-date kita rito. Sira. Akala mo sa akin hindi kumakain ng fishball at kikiam, ha? Alam ko naman na kumakain ka nun, pero syempre, naiiya pa rin ako na i-date ka sa ganitong lugar kasi pangarap ko madala ka sa maganda tsaka mamahaling kainan pag may trabaho na ako eh. Wala namang nakakahiya na dito lang tayo sa fishballan nagde-date. Lalo na masarap naman yung sauce ni Manong Ruben. Pero salamat kasi naiisip mo akong dalhin sa maganda at mamahaling kainan. Oo naman. Hindi ko pa lang talaga kaya ngayon. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Eh, malapit na pala tayong mag-college. May university ka na ba na gusto mong pasukan? Anong kursong kukunin mo kung sakali? Ha? Ang totoo, wala akong balak mag-college eh. Ganun ba? Bakit naman? Alam mo naman na mahirap lang ang buhay namin. Sigurado, di na ako kayang pag-aralin ni nanay kaya
nagdesisyon na lang ako na huminto ako para maghanap ng trabaho. Audrey, gusto ko sanang makipagsapalaran sa ibang bansa. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makapagtrabaho doon, ayos lang ba sa'yo? Ha? Ibig sabihin, magkakahiwalay tayo? Oo, pero hindi pa naman siguro sa ngayon. Kasi syempre mahaba-haba pang proseso yan. Maghahanap pa ako ng agency, tsaka mag-iipon pa ako ng pera, panlakad ng mga papeles. Hindi pa Tapos- siguro ngayon pero mukhang malaki ang tsansa kasi halatang desidido ka na eh. Nagtatampo ka ba, Audrey? Konti. Pero sino ba naman ako para pigilan ka kung gusto mo talagang umalis, 'di ba? Alam ko naman na pag nangyari yun, malaki rin talaga ang matutulong nun para sa pamilya mo, Vito. Kaya, sige lang. Ituloy mo lang. Salamat, Audrey Ang totoo, may kakilala yung nanay ko na pwede raw naming lapitan at hingan ng tulong na marekomenda ako dun sa agency na nakatulong sa anak nila. Pero bago yun, maghahanap muna ako ng trabaho rito sa atin syempre para may pera ako habang naghihintay. Kakayanin mo ba? Oo naman, ako na bahala dun. Alam mo, pwede naman siguro kitang pahiramin ng pera. Pwede kong sabihin kina mama at Uy, papa wag na... Nakakahiya na kasi sa kanila eh. Ako nang bahala rito. Malaki na rin ang utang na loob ko sa pamilya niyo eh. Gusto ko naman may patunayan ako. Lalo na sa'yo, Audrey. At para sa magiging buhay natin sa inaharap. Papa Dudut, alam ko na nalungkot si Audrey sa desisyon kong hindi na tumuloy sa college para magtrabaho na lamang. At ang masahol pa nga ay mag-ibang bansa. Pero buo na ang loob ko sa binabala kong gawin, kaya nga pagka-graduate namin sa high school ay naghanap ako kaagad ng mapapasukang trabaho habang inaasikaso ang aplikasyon ko sa ibang bansa. Papa Dudut, hindi naging madali ang lahat at masasabi ko na halos dumaan ako sa butas ng karayom sa bawat proseso na pinagdaanan ko. At may punto pa nga na gusto ko na lamang sumuko. Pero kapag nararamdaman ko na nawawala na ako ng pag-asa, andyan si Audrey para sumuporta sa akin at magpalakas ng aking loob at dumamay. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa aking nobya. Dahil alam ko na hindi ako nag-iisa sa laban ko na ito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, makalipas nga ang isang taon ay natuloy na rin ako sa pangarap kong makapag-abroad. Sa Canada ako napunta at masasabi ko na hindi naging madali ang adjustment ko. Ibang-ibang kultura doon kesa sa atin at mas lamang ang trabaho kesa pahinga. Kaya naman sinamantala ko yon upang mabilis ako makapag-ipon ng pera. Plano ko kasing umuwi sa Pilipinas sa edad na 25 para makapagpakasal na kami ni Audrey. At dahil nga malayo na kami sa isa't isa ay binuno namin ni Audrey ang long distance relationship. Bago sa amin ang ganong klase ng setup kaya nahirapan po talaga kami, Papa Dudut. Hindi madaling mapalayo sa taong mahal mo lalo na at hindi lang distansya ang kalaban ninyo, kundi maging ang oras. Kaya nga sa abot ng makakaya namin, nagbibigayan kami ni Audrey at naglalaan ng oras sa isa't isa. Kaso noong naging dalawa ang trabaho ko, aaminin ko po sa inyo na nawala na ako ng oras sa relasyon namin ni Audrey. Please naman Oh, ano na naman? Ngayon na nga lang tayo nag-uusap tapos ganyan ka pa. Anong ganito ako? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Wala nga eh, pero yung boses mo, anong meron sa boses ko, Aber? naiinis. Naiinis ka sa akin. Paanong hindi ako maiinis sa'yo? Hanggang sa mga oras na to ba naman, Vito? Malapit na matapos ang araw dito sa Pinas, oh. Tapos hindi mo man lang matandaan kung anong okasyon ngayon? Kung bakit ako naiinis sa'yo ng ganito? Wala ka talagang pakialam no? May pakialam ako pero sa hindi ko talaga matandaan eh.
Sinubukan mo man lang bang alalahanin? Sa pagod ko, hindi ko na magawa ang bagay na yan. O edi lumabas din ang totoo. Wala ka talagang pakialam. Audrey. Para sa kaalaman mo, anniversary lang naman natin ngayon, Vito. Ha? Ngayon ba yun? Oo, Naku, pasensya ka na, Audrey. Nakalimutan ko. grabe ka, nakakasama ka ng loob. Buong maghapon kong hinintay na maalala mo para naman babati mo ko. Kahit wala nang pabulaklak eh. Ayos lang, basta batiin mo lang ako. Eh kaso wala. Kung hindi ko pa sinabi, hindi mo pa maaalala. Pasensya na talaga. Pagod lang talaga ako. Tsaka ang dami kong iniisip. Sana naman maintindihan mo ko, Audrey. Ako na lang ba nang ako ang iintindi? Nakakapagod din sa parte ko. Alam ko na dalawa ang trabaho mo, na nakakapagod yun. Tapos magkaiba pa ang oras natin. Inintindi ko naman lahat yun, Vito eh. Pero hindi ko lang maiwasang magtampo sa'yo kasi akala mo ba hindi ko napapansin na nawawalan ka na ng oras sa akin, ha? Bihira mo na lang akong tawagan. Pag magkausap naman tayo, hindi mo ako kinukumusta katulad ng dati. Puro na lang pagod mong sinasabi mo. Tapos yung mga mahalagang okasyon sa relasyon at buhay natin na nakakalimutan mo na. Katulad na lang nitong anniversary natin. Pinalagpas ko na nga yung late mong pagbati sa akin ng birthday ko, di ba? Alam mo kung talagang naiintindihan mo ko, hindi mo ko pagsasalitaan ng ganyan eh. Ikaw kaya rito sa abroad, ako dyan sa Pinas. Palit tayo nang malaman mo ang hirap na dinaranas ko rito. Palibasa wala kang alam sa bagay na yun dahil laki ka naman sa layaw. Anong sinabi mo? O bakit? Totoo naman eh. Kumpara sa amin ng pamilya ko, mas maayos pagdating sa pera ang pamilya nyo. Kaya madalas nakukuha mo ang gusto mo. Pero kami, lalong-lalo na ako, kailangan muna namin paghirapan ng mga bagay-bagay bago mapasa kamay namin yun. Ano naman ang kinalaman yan sa mga tampo ko sa'yo, ha? Parang ang layo naman ng talon mo. Iniiba mo na yung usapan eh. Hindi ko iniiba ang usapan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo, mabuti pa. Huwag na muna tayong mag-usap. Buti pa nga. Baka lalo lang tayo mag-away at makapagsalita pa tayo ng masasakit laban sa isa't isa. Di naman kasi tayo aabot sa ganito kung mas nilawakan mo lang ang pag-intindi mo. May pasabi-sabi ka pa na nauunawaan mo ko pero parang hindi naman. Pero hindi pa rin tama na ikumpara mo ang mga buhay natin na para bang aping-api ka dyan sa abroad. Na ikaw lang, kayo lang ng pamilya mo yung nahihirapan. Na puro lang ako pasarap dito at ang pamilya ko dahil hindi yung totoo. Sa dinami-rami ng tao na pwedeng magsabi ng bagay na yan, ikaw pa talaga. Papadudot, binabaan ako ng tawag ni Audrey na galit na galit. Pero wala akong pakialam. Hindi ko siya sinuyo ng araw na yon dahil pagod na pagod ako sa trabaho. Noon na nga lang ako nagkaroon ng day off tapos dadramahan niya pa ako. Kaya ang ginawa ko ay natulog na lamang ako maghapon. Pagising ko ay wala rin namang text sa akin si Audrey. Kaya naisip ko na baka galit pa rin siya sa akin. Nang mga sumunod na araw ay hindi pa rin kami tuluyang nagkabati ni Audrey. Malamig na rin ang pakikitungo namin sa isa't isa. Wala rin kaming kusang tumawag para kausapin ang isa't isa. Lumipas nga ang ilang pang buwan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Audrey na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Nasaktan ako pero naisip ko na baka mas mabuti na yon. Kaya naman sinang-ayunan ko na ang gusto niyang mangyari. And fast forward, mabilis na nagdaan ang 7 taon. Naisipan ko nang umuwi sa Pilipinas dahil gusto ko nang makasama ang pamilya ko. Pero bago pa ako makatapak sa bansang sinilangan ko ay nakarating sa akin ang balita na kinasal raw si Audrey sa ibang lalaki. Akala ko hindi na ako maapektuhan pero nagkamali ako. Doon ko napagtanto na mahal ko pa rin ang dati kong nobya. At isang malaking katangahan na pumayag ako noong makipaghiwalay sa kanya. Papadudot. Monet, pwede bang Ano? dinadaganan mo kasi ako nangangalay na yung braso ko.
Ito naman. Napakaano mo rin eh. Wala ka talagang karumaromantiko sa katawan mo, no? May una naman kasi dyan. Ba't dito ka pa sa braso ko humihiga? Oo na, oo na. Oo, ito na, oo. Hihiga na nga ako sa unan. Oo. Teka, saan ka pupunta? Uuwi na. Ha? Anong uuwi na? Iiwan mo ko rito, ganun ba? Wala na rin naman tayong gagawin. Tapos na tayo sa... Teka, babayaran kita. Hindi ko kailangan ng bayad mo, Vito. Ikaw mismo ang kailangan ko. Ano pinagsasasabi mo? Alam mo na kung ano yung ibig kong sabihin. Nag-usap na tayo, di ba? Walang namamagitan sa atin. Kliyente mo lang ako. Pero alam mo na hindi na lang basta kliyente ang tingin ko sa'yo, di ba? Mahal na kita, Vito. Pasensya ka na, pero... Pero hindi mo ko kayang mahalin dahil mahal mo pa rin si Audrey. Ganun ba, Vito? Hindi ka sumagot kasi totoo ang sinabi ko. Ay, Vito naman. Hanggang ngayon ba naman karibal ko pa rin sa puso mo yung babaeng yon? May asawa na yun. Tapos ako wala. Pero bakit siya pa rin ang gusto mo, ha? Di ko rin alam kung bakit. Basta mahal ko pa rin si Audrey. At kahit may asawa na siya, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman ko sa kanya. Hoy, anong plano mo? Guluhin ng masaya at payapa nilang pagsasama ng asawa niya? Dahil hindi ka pa rin makamove on sa kanya? Ganun ba? Wala akong planong gawin ang sinabi mo. Masaya na ako na napunta siya sa ibang lalaki na nagmamahal sa kanya, uunawa at susuporta sa kanya. Mga bagay na hindi ko naibigay sa kanya dahil inuna ko ang trabaho ko. Dahil pinagpalit ko siya dun. Wow! Nakakalungkot naman, ha? Pero ewan ko sa'yo. Para kang baliw. Kung wala ka naman palang balak maging kabit ng Audrey na yon, bakit ayaw mo pa rin palayain sa multo niya yung sarili mo? Matagal na kayong tapos. Kahit na magsisi ka pa habang buhay, mukhang wala na rin namang makakapaghiwalay sa kanila ng asawa niya. Kaya bakit hindi mo bigyan ng pabor yung sarili mo? Mag-move on ka na at magmahal ka na ng iba. Kahit na gawin ko yon, sigurado ako na hindi ko pa rin magagawang palayain ang puso ko kay Audrey. Siya ang first love ko at habang buhay na yung nakatatak sa akin. Papadudot sa inisakin ni Monet ay pinaalis na niya ako sa motel na kinakaroon na namin bago niya ako tinalikuran para matulog. Ipinaiwan niya rin sa akin ang bayad ko sa kanya para sa serbisyo na ibinigay niya sa akin at humirit siya ng dagdag dahil ginalingan daw niya. Wala na lang akong imik na sumang-ayon at bago ako lumabas sa kwarto namin ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Tama naman si Monet. Nagpapakatanga ako sa pag-ibig ng dahil sa pagmamahal ko kay Audrey. Pero kasalanan ko rin naman kung bakit nasa ganon akong sitwasyon ng buhay ko. Habang masaya na si Audrey kapiling ang kanyang asawa, naiwan pa rin akong miserable at nag-iisa. Malaki ang pagsisisi ko, papadudot, na hiniwalayan ko ang tao na pinangakuan ko ng kasal pagdating ng araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tulad ng sinabi ko kay Monet, wala akong planong guluhin ang pagsasama ni Audrey at ang kanyang asawa. Masaya na ako na napunta siya sa tamang lalaki at kahit na masakit na hindi ako ang lalaking yon, ay unti-unti ko na lamang tinanggap ang bunga ng desisyon ko sa nakaraan. Sa halip na patuloy na magmukmok ay nagpakabisi na lamang ako sa tinayo kong auto supply business nang umuwi ako sa Pilipinas. Hindi na rin ako nakipagkita kay Monet at naghanap ng iba pang babae na tutugon sa pangangailangan ko bilang isang lalaki. Bukod nga sa negosyo ay tinuon ko na lamang ang buong atensyon ko sa aking pamilya at kaibigan. Alam na rin naman ni Audrey na umuwi na ako ng Pilipinas pero hindi na kami nagkausap pa hanggang isang araw, taong 2022, nang makarating sa akin ang balita na pumanaw ang asawa niya. Nakikiramay ako sa pagpanaw ng asawa mo.
Alam ko masama magpasalamat sa mga ganitong okasyon, pero salamat pa rin, Vito. Na-appreciate ko ang pagpunta mo at pagdamay mo sa burol ng asawa kong si Mike. Malaking bagay sa akin yun dahil nga nagluluksa ako ngayon. Masyado naman kasing biglaan ang lahat eh. Nung isang araw lang malakas pa si Mike. Masaya pa kami nagkukwentuhan. Nagpaplano para sa bakasyon namin sa ibang bansa. Tapos ganito lang pala yung mangyayari. Bigla siya nga atakihin sa puso eh. Ang lusog-lusog ng asawa ko. Wala talagang pinipili ang kamatayan. Nakakalungkot lang kasi biglaan. Sige lang, iiyak mo lang yan, Audrey. Alam ko mahirap sa'yo ang nangyari. Sobrang hirap. Sa totoo lang, hindi ko alam ngayon kung paano na ako. Kung makakausad pa ako. Kasi wala na ang asawa ko. Para niya akong iniwan sa ere ng nag-iisa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sige lang, iiyak mo lang, Audrey. Pasensya ka na, Vito, ha? Oh, bakit ka naman humihingi ng pasensya? Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Karapatan mo na umiyak, masaktan at malungkot sa nangyari. Sige lang, umiyak ka lang. Magluksa ka. Nandito lang ako para sa'yo. Kaya nga ako pumunta rito para makiramay eh. Huwag ka mahiya sa akin. May pinagsamahan naman tayo. Mas lalo tuloy ako nahiya sa'yo. Kasi... Wala kang dapat ikahiya, Audrey. Ako naman ang pumunta rito eh, para madamayan ka. Saka kung ano man yung iniisip mo, yung nakaraan natin eh, ayos na yun. Hindi rin naman ito yung lugar para pag-usapan natin ang bagay na yun. Tama ka. Pasensya ka na, magulo lang talaga yung isip ko. Pero alam mo, ang totoo, masaya ako na makita ka, Vito. Simula kasi nung nalaman ko na umuwi ka na rito sa Pilipinas at hindi na bumalik sa Canada, hindi pa ulit kita nakakausap, di ba? Marami akong gustong sabihin sa'yo eh. Pero sa susunod na lang siguro. Kung ayos lang sa'yo na magkita ulit tayo. Oo naman, ayos lang. Sabihan mo na lang ako para mabakante ko yung araw ko. Alam mo na, busy din kasi ako sa trabaho. Balita ko nga, maganda ang takbo ng negosyo mo. Nako, hindi naman. Sakto lang na kumikita. Ayos naman. Masaya ako para sa'yo, Vito. Kasi nakikita ko nagbubunga na yung pinaghirapan mo. Alam ko na noon pa man pangarap mo na makapagtayo ng negosyo dito sa atin para hindi mo na kailangang umalis at magtrabaho sa malayo. At ngayon na natupad na yun, gusto ko lang malaman mo na pinagmamalaki kita. Papadudot, masaya naman ako kahit papaano na nagkausap ulit kami ni Audrey kahit na saglit lang sa burol ng kanyang asawa. Pero syempre, hindi ang bagay na yon ang pinunta ko doon, kundi ang madamayan si Audrey sa pagluluksa niya. Masakit makita na malungkot at naghihinagpis ang taong mahalaga sa iyo. Sumisikip ang dibdib ko sa tuwing pinagmamasdan ang kalungkutan sa buong pagkatao ni Audrey. At may bahagi sa aking isipan na nagsasabi na yakapin ko siya, pero alam ko na hindi ko na yon pwedeng gawin pa. Hindi na ako nakapunta sa araw ng libing dahil naging abala ako sa trabaho. Naunawa naman yun ni Audrey at makalipas nga ang 2 linggo ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na gusto niyang lumabas kasama ko para raw makapag-usap kami at makapagkumustahan. Pumayag naman ako.
Nagkape lamang kami ni Audrey sa isang coffee shop habang binabalikan ang aming nakaraan. Kapwa rin kaming humingi ng sorry sa isa't isa dahil naging immature kami noong araw. Nagkapatawaran na rin kami at nagdesisyon na maging magkaibigan na lamang. Pero mapaglaro ang tadhana. Dahil kahit 4 na taon na ang mabilis na nagdaan sa aming mga buhay, si Audrey pa rin ang sinisigaw ng aking puso. Bago ang lahat kumalma ka muna, Vito. Parang masyado kang tensyonado Halata ba? Medyo. Nauutal ka na, pinagpapawisan ka po kahit na ang lakas naman ng aircon dito sa restaurant. Naku, nakakahiya naman. Sa akin ka pa talaga nahiya. Siyempre, kasi ano na, lakas makasira ng pagkalalaki. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Sabihin mo na para malaman ko. Audrey. Audrey. Vito, ano ba yun? Ikaw pa rin kasi, Audrey. Ha? Anong ako? Ikaw pa rin kasi ang laman ng puso ko. Ang babaeng mahal ko. Oo, matagal na simula nang nagkahiwalay tayo. At kasalanan ko talaga yun kasi hindi ako naging maunawaing nobyo. Tapos nagkaasawa ka pero gusto ko lang malaman mo na masaya ako para sa inyo ni Mike dahil nahanap niyo ang isa't isa. Kala ko pag nagkausap na tayo nun, nagkapatawaran at nagkaroon ng closure magiging okay na ako. Na makakausad na ako sa buhay ko at handa na akong magmahal ulit ng ibang babae. Pero hindi pa rin Hindi ko pa rin kaya kahit na anong gawin ko. Kahit na pinigilan ko naman kasi di ko alam kung tama bang malaman mo pa rin ang nararamdaman ko sa'yo bigo pa rin ako na magawa ang bagay na yun. Bakit mo naman kasi pinipigilan Wala namang masama sa nararamdaman mo, Vito. Hindi ka ba galit o nadismaya kasi parang sinisira ko yung pagkakaibigan natin Hindi ako galit o dismayado. Tsaka wala ka namang sinira kaya relax ka lang, okay? Ang totoo, marami kang ang inayos sa akin simula nung bumalik ka sa buhay ko. Tinulungan mo ko na makaya ang araw-araw nung mawala ang asawa ko. Lagi mo kong kinukumusta at kahit naabala ka sa trabaho, naglalaan ka ng oras para makausap ako. Naging mabuting kaibigan ka sa akin. Kaya na-appreciate ko yun. Gusto ko lang din sabihin sa'yo na mahalaga ka pa rin sa puso ko. At malaki ang puwang mo rito. Lalo na ngayon. Kaya gusto ko ulit subukan natin. Iyon kung pumapayag ka, syempre. Ha? Tinatanong pa ba yan? Oo naman. Saka ako nga ang dapat magtanong sa'yo niyan kaso naunahan mo naman ako. Kahit kailan talaga masyado kang mabagal, no? Tingnan mo tumapang-asar pa. Totoo naman Naalala mo nung mga bata pa tayo? Ako ang unang lumapit sa'yo noon para makipagkilala. Kasi alam ko, hindi mo yun gagawin sa akin dahil mahiyain ka. At malaki ang pasasalamat ko na ginawa mo yun. Dahil kung hindi, di ko makikilala ang babae na mamahalin ko ng husto at gugustuhin makasama habang buhay. Papa Dudut, nagkabalikan kami ni Audrey makalipas nga ang 3 buwan. Simula nang inamin ko sa kanya na mahal ko pa rin siya. 4 na taon na rin naman, Papa Dudut, ang nakalipas nang mawala ang kanyang asawa na si Mike at suportado rin naman ng aming mga mahal sa buhay ang desisyon naming magkabalikan. Kaya nga masayang-masaya ang puso ko dahil muli ay nakapiling ko ang babaeng pinakamamahal ko. Walang iba kundi si Audrey. Simula nang pumayag siyang maging kasintahan ko ay pinangako ko kay Audrey na hindi ko siya sasaktan. Nagagawin ko, Papa Dudut, ang lahat upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Na mas magiging maunawain akong kasintahan at kung luluubin,
ay asawa niya dahil netong 2026 lang din ay nagpropose na ako ng kasal kay Audrey, bagay na hindi niya tinanggihan pa. Wala akong ibang hiling kundi ang basbasa ng Panginoon ng aming pagsasama. Nananabik na akong tawagin si Audrey bilang aking asawa. Simula pa lamang nung una ko siyang makilala, alam ko na siya na talaga. At kahit na nung nagkahiwalay kami ay babalik at babalik pa rin ako sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. God bless and more power po sa inyong istasyon. Number 1 po kayo sa aking puso. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vito. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.